Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is good. Pray ang Panginoon. Yung declaration po ng song ay napaka-ambitious po noon. Kapag narinig ko yung kanta na Be With You, nakakarula po yung medyo hinaan mo nga ng konti, Sister Papa. Parang lakas ng echo. Yan, nakakalula po yung declaration of faith noon. Kasi sinisigaw natin, sinasabi natin sa Panginoon, I give all, to be with you. I give all to be with you. Kapag narinig ko yung awitin na yun, nalulula ako sa very ambitious declaration of faith. Doon sa kanta. I'm giving all to be with you. And our God, our Lord, alam natin, hindi siya kailanman maluloko. Hindi kayang lokohin ng Lord. When we say, lalo na in the attitude of worship, na nakikita tayo ng sangkatauhan, hindi lang ng Diyos, kundi nasa bantad tayo sa sangkatauhan. Ang Lord natin, nakatingin siya sa laman ng isipan at ng puso. Although, tayo bilang tao, we are not omniscient, we cannot see what is behind, what is inside the heart, and what is inside the head of people like us. We look at the outward appearance sa labas. Okay? Kasi hindi ko mababasa nasa isip ng mga kapatid. Hindi ko rin makikita anong motibo ng puso. But our God, ang ating Diyos, sees everything. He is omniscient. At ang mahalaga sa Kanya ay hindi naman yung galing natin, o yung inom natin, yung husay, kundi ang mahalaga sa Kanya is the words, yung mga salita na lumalabas sa ating isipan, ay sa ating bibig, ay talagang consistent sa ating isipan at sa ating puso. Are we really uttering the words that is really consistent in our hearts and in our mind? So, sabi ng Panginoon doon sa, I think, Proverbs or Ecclesiastes, when we come to the presence of the Lord, pag lalapit tayo sa Kanyang presensya, medyo magdadahan-dahan tayo sa ating mga salita sa Kanya. Because napakataas ng ating pagitan, siya ang nasa langit, tayo ay nasa lupa. Our thoughts is not God's thoughts. Okay? Hindi tayo pareho ng kaisipan. Kaya tinuturuan tayo na ang ating bawat pangako na babanggitin sa harapan ng Panginoon ay kailangan sigurado makatotohanan sa ating puso. Dahil babalikan tayo ng Panginoon. That is the truth. When we say, I give all to be with you, ibig sabihin, kakalimutan mo talaga lahat. Gaya ng exhortation kanina ng ating worship leader. Pag sinabing, I give all, I will give all to be with you, ibig sabihin, gagawin mo talaga siyang sentro ng lahat. Magiging mas importante siya sa lahat, or else, yung mga binitawan nating mga salita sa Kanyang harapan ay bulaklak lamang ng ating bunganga, ng ating bibig. O hindi ito nakikita ng Lord sa ating puso at sa ating isipan. Ang manifestasyon, mga kapatid, ng mga katotohanan ng ating tinura na sinabi natin sa harapan ng Panginoon is
Pag nakikita ng Lord ang buhay natin na talagang siya ang pinipidestal. Siya ang ginagawa importante. One of the example is, when we say, I give all to be with you, ibig sabihin, kapatid, huwag nating kalilimutan ang mga, ayan, kasi sinabi natin na lahat ibibigay ko, makapiling lang kita. Okay? Pag sinabi mo na yun, mabalikan ka ng Panginoon, titignan niya ang iyong buhay. O talaga? You will give all to be with me? Bakit wala ka sa pagtitipo? Okay? Bakit hindi kita nakikita sa pagtitipo? That is the hard truth that we must understand. We cannot say everything to God and take it very lightly na parang, lala, kakanta lang ako. No. Kailangan maging makatotohanan ang bawat inuusal nating salita. Whatever it is, even our worship song, Jesus be the center of it all. Ang Panginoong Jesucristo must be the center sa lahat, ibig sabihin. Kagaya ng exhortation, lahat ng desisyon mo kailangan nagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoong Jesucristo. Or else, pinagluloko lang natin siya. But the truth is, hindi natin siya maloloko. Okay? That is the truth, mga kapatid. So, laging doon nakatingin ng Panginoon. Maganda ang ating pagsasalita o pagkanta, pag-awit, pag-perform, pag-worship sa Panginoon. Maganda yan kung tunay na nakakakitaan tayo ng Panginoon ng katotohanan sa ating puso. O, bakit natin sinasabi yan? Bakit? Kasi yun ang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. The qualities of an elect of God. Ano ba ang mga kalidad na kailangan nakikita? Ano ba ang mga karakter o pagkatao ng isang hinirang ng Diyos? Because everybody can say, can claim, can profess. Lahat tayo pwedeng sa Kristiyano ako. Anak ako ng Diyos. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Lahat pwedeng magsalita niya. Okay? Walang kayang pumigil sa sino man na magsasalita na ang Panginoon ko si Jesucristo. Anak niya ako. Tinanggap ko siya March 5, 1995, na born again ako nung panahon na yun. Everybody can say that. Everybody can claim. Everybody has the narrative, yung istorya, na siya ay mananampalataya, na siya ay anak ng Diyos. Lahat tayo may istorya niyan. But then, the Bible teaches us, the Scripture, the Word of God teaches us that there are identities. Ano yung identities sa Tagalog? Pagkakakilanlan. Okay? Pagkakakilanlan. Okay? Although, hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na mag-judge,
kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Hindi tayo binigyan ng karapatan ng Lord na mag-judge because napaka-finite o limited ng ating kaalaman patungkol sa kung anong nangyayari sa isang tao. Hindi natin alam. Because hindi natin sila nakikita 24/7. Ibig sabihin, ang ating mga mata ay hindi, ang ating mga mata hindi naman nakatingin kay Aloha mula pagising niya ng umaga, pagtulog niya ng gabi, kung paano siya kumakain, kung paano siya nagdidesisyon, hindi naman nakatingin ang mga mata natin sa bawat isa sa atin. So we cannot judge. Hindi natin alam ang nangyayari sa buhay ng mga tao. Maaring sa isang banda, ang nakita ko lang kay Aloha, bigla siyang nagalit. Yun ang na-checkpoint ko sa kanya. 1 minuto, 2 minuto, nakita ko nagalit si Aloha. Hindi ko pwedeng sabihin, siguro hindi mananampalataya si Aloha. Hindi ko pwedeng i-judge. Dahil hindi omniscient ang aking isipan. Hindi ko nakikita what's going on sa buong buhay niya. But our God, mga kapatid, nakikita niya. At importante na ang ating Diyos ay i-manifest. Ano yung i-manifest sa Tagalog? Ihayag, ipakita kung ano ang dapat nangyayari sa kanyang mga hinirang. Bakit kailangan ipakita ng Diyos ang nangyayari sa kanyang mga hinirang? Para bigyan ng kalakasan, hindi lamang yung tao na ginagamit niya, kundi yung mga taong nakakakita sa hinirang ng Diyos na binabago niya na totoo ngang kayang o may kapangyarihan ang Diyos na baguhin ang kanyang mga pinili o hinirang. Doon tayo nagpapasalamat sa Lord. Kapag nakita ko si Aloha na gumagawa siya ng kabutihan, hindi ko man alam ang tunay niyang motibo, hindi ko man nababasa ang takbo ng kanyang isipan, pero pag nakikita ko sa kanya ang mga karakter o mga pagkakakilanlan ng isang o quality ng isang hinirang, napapatunayan ko na totoo ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Totoo nga na may kapangyarihan ng Diyos na magpabago ng buhay ng isang tao. The question is, paano kung wala tayong nakikita sa isa't isa sa atin? Paano kung si pastor, puro daldal, o salita, speaking a million words na kala mo maganda, pero bulok naman ang ugali ni pastor. Walang nakikitang mabuti. Hindi nagiging makatotohanan ang ating pananampalataya. Okay? So napaka-importante na nakikita sa buhay ng isang nagsasabing anak ng Diyos, nagsasabing ligtas na ang kanyang buhay ay mainam at nakakamuka ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo. The qualities of an elect of God. It must be evident. It must manifest for the glory of God. Joyful, gentle, peaceful, and, kung pinag-aaralan natin ulit, generous. Okay? But the meaning of generous, mga kapatid, ay nililinaw sa atin ng Panginoon. Because we can always give, pwede tayong laging magbigay, at pwede tayong magbigay ng malaki, pero ano ba ang elemento na kailangan
naandun para masabi natin sa ating sarili na tayo nga ay joyful giver or generous giver. Anong mga elemento? Natalakay natin yung tatlo last Sunday. Okay? We must have, number one, genuine concern for the welfare of for our brethren. Kailangan nakikita mo sa sarili mo. Meron ka bang makatotohanang concern o pag-aalaala o pag-care sa iyong mga kapatid? Totoo ba yan? Nakikita mo ba yan sa ating sarili? Okay? Kaya mong lokohin ang ibang tao. Listen very carefully. Kaya mo yan na parang ipapakita mo na nagke-care ka. Pwede mong madaya ang mga tao. Okay? Kayang-kayang gawin yan. Dadayain natin ang mga tao na parang nagke-care tayo. Pero hindi mo madadaya ang Lord. Okay? Kaya kailangan mo munang makita sa iyong sarili, kapatid. If you will assess yourself. Huwag mong ipa-assess yung sarili mo sa iba. Hindi magiging tama ang assessment nila. Huwag kang mapanatag pag sinasabi ng mga tao, ay, si Pastor Doy, ang bait niya. Huwag kang mapanatag doon. Hindi yan yung judgment na gusto mong marinig. Ang sanlibutan na walang relasyon sa Panginoon, ang mga tao sa sanlibutan, ang gusto nilang marinig is yung approval ng kamukha nilang tao. Gusto nila ng recognition ng kamukhang tao. Gusto nilang masabi ng kamukhang tao, uy, gwapo mo, ganda mo, talino mo, bait mo, galing mo. Yun ang gusto ng sanlibutan. Hindi tayo gano'n. Amen? Hindi tayo kagaya nila. We are not begging. Hindi tayo, yung begging sa Tagalog. Hindi tayo nagmamakaawa sa sanlibutan para sabihin lang nila sa atin, ang galing nyo, ang bait nyo. No. Sabi nga ni Apostol Pablo, maliit na bagay sa akin kung husgahan naman ako. Ni hindi ko man hinuhusga ng sarili ko. Ang magmamatter lamang sa akin na husga ay ang husga ng Diyos. Yun ang hinihintay natin. Okay? Kaya, it doesn't matter kung ano ang sasabihin ng kapwa. Okay? Ang iintindihin natin, ano ba ang nakikita mo sa iyong sarili? At ano ba ang alam mong nakikita ng Diyos sa iyong isipan at sa iyong puso kapag gumagawa ka ng mga bagay na tinatawag mong pagsunod at pagbibigay sa Diyos at sa Kanyang ministeryo. Okay? Ano ang mga nakikita mo? Number one, kailangan mo makita yung concern. Do you really have that concern sa kapatid? Pag tinignan mo ba siya at nangangailangan siya ng tulong, lumapit siya sa iyo, anong nakikita mo? Ito na naman to si kapatid na to. Yan ba yung nakikita mo? O talagang, Lord, ang kapatid, masyado siyang naaalipin ng kawalan ng kaunawaan. Ama, kaawaan mo siya. Kaawaan mo siya. Ituro mo sa kanya ang katotohanan. Bigyan mo siya ng karunungan para makaraos siya sa ganyang kalagayan. Yun ba ang nakikita mo? Or parang si kapatid, tago. Ano talaga ang nakikita mo sa sarili mo? Hindi mo madadaya yun. Makikita mo talaga sa sarili mo. Ano ang nararamdaman mo sa kapatid? Do you have that genuine
concern for his or her welfare. Number 2. Ano yung number 2? Contentment. Okay? Kailangan mo rin makita para masabi mong generous ang giving mo, na kontento ka sa buhay mo. Ibig sabihin, nagpapasalamat ka at malinaw sa iyo na ang Diyos ay laging sumasa iyo at ang pamumuhay o pamamahay ng Diyos sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na kahit anumang sirkumstansya ng buhay mo ay sapat. At kung mangailangan ka man ng mga bagay na iisip mo, alam mo na yung pangangailangan mo na makakabuti sa iyo ay hindi naman ipagkakait ng Diyos. He will amply supply all your needs. If you have that contentment, kung meron kang ganong klaseng contentment sa isip mo, kapatid, you are always ready to give. Okay? Kahit na yun lang ang kasyasya mo. Okay, nakita mo talaga, naramdaman mo ang need. Kailangan talaga sa isang sitwasyon. Kahit yun lang ang kasyasya mo. Because you are contented. You understand. Alam mo ang perspective mo, kagaya ng perspective ng Lord. Alam mo nasa iyo ang Creator. Alam mo nasa iyo ang Provider. Alam mo anytime pwede niyang pabalungin sa iyo ang pagpapala kung malinaw na malinaw sa iyo ang perspective na yon. Kapatid, every opportunity na ilalagay sa iyong harapan ng Diyos para i-practice mo ang generous giving, you will grab it. Okay? Ano ibig sabihin ng you will grab it? Ready ka na magbigay. Ready ka. I'm telling you the truth, kung naiintindihan mo. Pero kung wala kang contentment, ibig sabihin mo, hindi mo naiintindihan. Ang mga takbo ng isip mo is, sandali. Inipon ko to Pera ko to. Sandali, inilalaan ko to sa ano ko. Inilalaan ko to sa ganyan ko. Ay talaga namang pressing ang needs. Talaga namang nandyan ang needs. At kailangan mong tumugon at ikaw ang nilalagyan ng Lord ng burden para tugunan yung ganun pangangailangan. Kapatid, kapag hindi mo naiintindihan, hindi ka magbibigay. Or magbigay ka man, kapos yun sa pangangailangan na inilatag sa iyo. Okay? Ang ibig sabihin, masabi lang na nagbigay ka. Ganon ang mangyayari. Because you're not contented. Hindi ka kontento sa kung ano nakikita mo sa sarili mo. Feeling mo palaging, sandali, kulang pa ito para sa akin. So therefore, hindi ko pwedeng ibigay kasi kulang pa ito para sa akin. Kapatid, sino ang kasapatan mo? Sino ang kasapatan mo, kapatid? Ang Diyos. He has already provided. Wala pa nga lang sa'yo. Hindi mo palang hawak. But the Lord promised that He has already provided. Pag-aaralan natin mamaya. Okay, yun ang contentment. And then lastly, ano yung panghuli? Commitment. Tatlong C, concern, contentment, commitment. Para naman makita mo na makatotohanan talaga ang iyong pagbibigay, hindi mo lang ito ginagawa minsan. Ginagawa mo ito paulit-ulit. Okay? You have this commitment to deliver, to do consistently what was promised. Kung ano yung pinangako mo, ginagawa mo talaga. Pinagpapatuloy mo. Yun yung tatlong
components. Yun yung tatlong elements ng generous giving. Pag nakikita mo sa sarili mo yon, kapatid, mapalad ka. Tandaan mo yan. Kapag nakikita mo yun sa iyong sarili, mapalad ka. Bakit? Kapatid? Because, listen very carefully, lalo na young people, kailangan matutunan nyo ito at the early stage of your life. Young people, maraming kayang payamanin ang Lord sa church na ito. And this is not prosperity gospel, tandaan niyo. Tinuturo natin, hindi lahat ng nagbibigay ay pagpapalay ng Lord. Sino lang ang pagpapalay ng Lord? Yung nagbibigay ng makatotohanan sa Kanya. Hindi lahat ng naglilingkod, tatanggapin ng Lord ang paglilingkod. Tandaan natin, may sinabi sa Biblia, Matthew chapter 7, naglingkod sila. Nangaral sila, pero sabi ng Lord, tabi, hindi ko kailangan yan. Tandaan natin, ang pinag-uusapan nating paglilingkod at pagbibigay na nakakaantig ng langit ay yung mga pagbibigay na makatotohanan. Kaya pinag-aaralan natin ano yung mga dapat mong makita sa sarili mo to prove that your giving is really joyful giving or generous giving. Okay. If the elements, listen very carefully, if the elements of joyful giving is fully met in us, kung nandyan talaga yan, kung nakikita mo talaga yan sa iyong sarili, kapatid, then, kung nakikita mo talaga yung tatlong sinayan, concern, contentment, commitment, then, it will be, pupunta na tayo sa reward, it will be, number one, credited. It will be recognized in heaven. Okay? Kasi hindi madadaya ang heaven. Hindi. Kailanman hindi natin madadaya ang heaven. Kagaya na senior ko last Sunday. Yung magdidesisyon, pag nagbigay pala ako, babalong ang pagpapala mula sa Panginoon. Sige, susulat ako sa cheque. 100,000 pesos. Sigurado, bibigyan ako ng Panginoon 1 million. Kasi binigay ko yung 10% sa Kanya. Kaya hindi siya pwedeng umangal. Kailangan padatingin niya yung 1 million kasi pinauna ko na sa Kanya yung 100,000. Sinong niloko mo? Hindi mo kayang talinuhan ang Diyos. Hindi ganun ang giving. Okay? If the elements of joyful giving is fully met in you, then your giving will be recognized and credited to your account in heaven. Okay, yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa verses 17 to 18. Verses 17 to 18. Nandiyan ba? Yan. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, kasi nagbibigay sa kanya ang Church of Philippi, Philippian Church. At nadidiscern ni Apostol Pablo yung talagang genuine concern ng mga kapatid na nagbibigay sa kanya sa Pilipos. Pinag-aralan natin na sa Pilipos, sa Philippi, sa Berea, at ano ba yung isang church pa? Tinatanggap ni Apostol Pablo yung pagbibigay nila. While sa Church of Corinthians, hindi ito hinihingi ng Apostol Pablo. Nire-refuse niya yun. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians, not that I am looking for a gift. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako naghahangad na bigyan niyo ako. Hindi yun ang hangad ko. Nire-refuse ko nga yung mga nagbibigay sa akin eh. Pero bakit tinatanggap ko yung mga binibigay niyo sa akin samantalang hindi ko tinatanggap yung mga ibang nagbibigay?
Sabi ni Apostol Pablo, not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Mga kapatid, meron tayong account sa heaven. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, nung siya ay nandito sa lupa, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Saan daw natin i-impokin ng kayamanan? Sa langit. Now listen very carefully. This is the principle. Baka akala nyo, ang ibig sabihin ng okay, mag-impok ng kayamanan sa lupa. Ibig sabihin, talagang sa buong buhay mo, ay maghihirap ka na sa mundo. No. Kailangan alam natin yung theology natin tungkol doon. Kung i-illustrate natin, magkakaroon tayo ng illustration, mga kapatid, sa kung paano ang principle ng langit sa pagdaloy ng pagpapala. Para itong ganito. Alam niyo yung gripo, di ba? Alam niyo yung oriwad. Merong malaking tangke doon. Okay? Yung malaking tangke na yon, yun ang reservoir. Napakaraming laman ng tubig ng tangke ng oriwad. Okay? Imagine this. Kapatid, hindi mo kayang ubusin yon. Nakalaan yon para dumaloy sa lahat ng mga ngailangan. Pero paano siya dadaloy sa bahay mo? Paano siya dadaloy sa bahay ng iba? Anong gagawin dapat? Para ma-illustrate nyo yung principle. Anong gagawin dapat? Buksan mo ang gripo. Okay? Buksan mo yung valve. Kasi kung hindi nabubuksan ang valve, mababawasan ba ang reservoir? Paano na siya mababawasan? Buksan mo yung valve. The more na binubuksan mo ng mas open, mas malaya ang valve, ganun kalaki yung tubig na dadalay. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Now, habang nakabukas ang valve, tayo kasi, bilang mga anak ng Diyos, mga channel tayo. Hindi tayo ang pagpapala. Hindi tayo ang pagpapala. Tayo ang channel or daluyan ng pagpapala. Hindi ikaw ang pagpapala. Huwag mo yan. Kapatid, pastor, you are such a blessing to our family. Huwag mo nga i-accept sa Diyos yun. Sabihin mo, no, kapatid. No, nakakatakot yun na ako ang blessing. Hindi ako ang blessing. Ginagamit ako ng Lord para maging blessing. But I am not the blessing. Ginagamit ako ng Lord. Itong illustration. Ang reservoir, yun ang pagpapala na mula sa Diyos. Ikaw, you are the pipe, the channel. The pipe. Okay? Kung hindi bubuksan ang reservoir, dadaloy ba sa iyong tubig? Hindi. Okay? Hindi ikaw ang nagdidesisyon na buksan yun. Wala kang karapatan. Ang Diyos ang nagbubukas ng reservoir. Naghihintay ka dito bilang pipe. Ngayon, nagdesisyon ng Lord na padaluhin sa iyong pagpapala. Binuksan niya ang kanyang reservoir. Durungawan ng langit. Binuksan niya. Tumulo ngayon sa iyo. Dumaloy sa iyo. Ikaw naman, si kasakiman, nandun yung tubig, hindi mo ito binubuksan. Nananatili sa iyo. Okay? Ang problema, yung kung ano yung nasa iyo, hindi nadadagdagan. Oo nga, puno ka, pero hindi nag-uumapaw ang meron ka. Kung ano lang yung laman ng tubo mo, yun lang ang sayo. Okay? Now, binuksan mo. Binuksan mo. Nung pagbukas mo, dahil malaya mong binuksan, hinayaan mong dumaloy sa iba, yung blessing na yun, dire-diretso ang
pagpapala. Piling mo na uubos ka, pero ang katotohanan, malayang dumadaloy sa iyo ang pagpapala. At nakakatulong din sa iba. Ang mga natutulungan ay nagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa desisyon mo, nabuksan ang pagpapalang nasa iyo. Huwag kang mag-aalala na mauubos. Napakalaki ng reservo. Nagkakaintindihan tayo sa principle, mga kapatid. Yun ka, channel ka. Kung ano yung gustong padaluyin ng reservo sa iyo, huwag mong kontrolin at huwag mong i-regulate. Kung gusto mong maranasan ang patuloy na pagpapala, hayaan mong bukas ang balbula mo para dumalay sa iba ang pagpapala. Okay? God will recognize. God will credit. Okay? All the givings coming from a cheerful giver. Yan ang sinasabi. I am looking for what may be credited to your account. Remember that God loves cheerful giving. And it will not go unnoticed in heaven. Huwag niyong isipin, Pastor, kayang-kaya mo namang sabihin yun eh. Kasi meron kang ibibigay. Ako, Pastor, wala naman akong ibibigay. No. Huwag mong isipin na wala kang ibibigay. Merong parable sa Bible. Sabi doon, pinakita daw. Yung beggar, magkano binigay ng beggar? 1 kusing. Merong mayaman doon, 2,000, 3,000. Pinakita. Sa ating isipan, if we will compare 3,000 pesos sa piso, alin doon ang sasabihin mong malaki? Yung 3,000 pesos. Of course. Sa mata natin. Man looks at the outward appearance, but God looks at your heart. Hindi yung laki ng binigay mo. Ano ba ang joyful giving sa dalawa? Yung beggar, sabi doon, binigay niya ang lahat sa kanya. Even though, walang mabili, yung piso, wala naman talaga mabibili na ngayon sa piso. But our God, who sees everything, who is omniscient, can see that what you have, everything you have, ay ibinigay mo talaga. So huwag nating iisipin na, hindi ako makasali dyan eh. Nakakahiya. Yung mga pagbibigay dyan, libo-libo. Hindi ako, wala ako dyan. No. No. Ang sabi ng Lord, ang sino man na pagkatiwalaan ko sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ko sa malaking bagay. Kaya hindi, sa church na ito, wala na yung sukatan. Hindi natin nilalathala. Magkano binigay ni Pastor? Ganun lang ba yung binigay ni Pastor? Sige, ganun lang palang pagbibigay ni Pastor. Ganun na lang din. Wala tayong sukatan dito. Ang meron tayo ay, ano ba ang nilalagay ng Diyos sa iyong puso sa pagbibigay? We are not measuring up. We are not comparing kung magkano binibigay natin sapagkat malinaw sa atin na ang humuhusga ng giving ay hindi naman tayo, kundi ang Diyos. Kaya kapatid, sisimulan mo kung nasaan ka. Hindi mo kailangan, saan na lang pagkaya ko nang magbigay ng malaki. No. No. Simulan mo kung nasaan ka. At bahala ang Diyos na palaguin kung ano ang sinimulan niya sa iyo, kapatid. It will be recognized, credited in heaven.
Every good deeds, when it is done with truthfulness and joy, will be credited to your account. Every good deeds. Nakasulat ba sa Bible? Sinabi ng Panginoon, kahit isang basong tubig, kung ito'y binigay mo ng makatotohanan at may pag-ibig, it will be credited in heaven. Okay? Hindi natin mapapahana ang Diyos sa pagiging flamboyant natin, sa mayabang natin. Hindi natin mapapahana ang Diyos. Ika-credit lang ang ating ginagawa kung ang ginagawa natin ay makatotohanan. It will be credited to you. So, mga kapatid, binigyan ka ba ng assets ng Lord? Binigyan ko ba ng tangkilik, kakayanan? Hindi sa iyo yan. Magtatapatan tayo. Hindi ikaw ang owner. Sino ang owner? Ang Diyos. Sino ka? Steward. Yan ang sabi sa Biblia. Listen very carefully. You are only steward. Kung ano yung meron ka sa bangko, steward ka, manager ka. At ang Lord ang may karapatan. Meron kang pera sa bangko, labas mo yan. Kailangan yan ng kapatid. Mahirap to. But this is the truth. You are not the owner of what you have today. You are only a manager or steward. Katiwala. Huwag mo isipin sa'yo yan. Pag iniisip mong sa'yo, talagang hindi mo ilalabas yan. Napakahirap noon. Kasi iniisip mo, sa'yo yun. But the truth is, you are only steward. Now, yung kayamanan mo dito sa lupa, let your assets in this life. May mga accountancy ba dito? Let your assets, nakita ko si Tricia, isa yan sa mga nakakaunawa ng debit, credit, asset, liability, owner's equity. Ayan. Let your assets in this life be credited not as your payables in hell, but as your equity in heaven. Okay? Ibig sabihin nun, yung mga kayamanan mo dito sa lupa, wag nawa na dahil sa kayamanan mo sa lupa, dahil sa pag-iimbot mo at pagiging madamot mo sa kayamanan mo sa lupa, yan yung mga nakarecord sa impyerno na itong mga babayaran nito sa impyerno. Hindi nito ginamit yung kanyang pinagkatiwala kong kayamanan sa kanya para sa aking kapurihan. Ginamit niya ito para sa kanyang pagwawalwal sa kanyang sarili. Lakad dito, lakad doon, flight dito, flight doon, bakasyon dito, bakasyon doon, bilhin ng ganito, bilhin ng ganyan. Para sa sarili. Let your assets in this life be credited as your equity in heaven. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, nakikita ng Diyos na ginagamit mo whatever, tangkilik, okay, na ipinagkatiwala niya sa iyo sa kanyang kapurihan. Well, ang pagiging steward, pag-uusapan natin later on, na hindi naman yung pagiging mindless na, ganun ba? Ibigay ba lahat? Kasi magpuntahan kayo sa bahay, bibigyan ko kayo ng mga pera. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang Lord ang naglalagay ng wisdom paano ginagamit sa ministeryo ang pinagkatiwala niya sa iyo. Hindi ito yung pagiging bulagsa. Ganun ba? Sabi ng Lord, ibigay na. Sige, kahit sino punta sa akin. Nagpunta yung lasing girl sa Panginoon. Ganun ba? Ito, sige, mag-inom tayo. Hindi ganun. Hindi natin ito ginagamit sa wala katuturan. Okay? Use your wise judgment. What is the burden that God has given
been given in your heart. Ano yung binigay na burden ng Lord? Malinaw ba to? Kapatid, kahit ubusin mo ang lahat, kung malinaw yung burden na binigay ng Lord, ibigay mo. At anong mangyayari? Reward number 2, kung makatotohanan, inubos mo yung sarili mo para sa kapurihan ng Panginoon, number 2 reward is, it will attract rich blessings from heaven. Okay? Kapatid, remember this. Huwag mo nga alisin sa isipan mo. Walang nalulugi sa Diyos. Tandaan niyo yan, mga kapatid. That's one of the principle na kailangan niyong maintindihan para hindi tayo mangangawit sa pagbibigay. Walang nalulugi sa Diyos. You cannot outgive God. Yung mga binibigay mo, unang-una, hindi naman sa iyo. Sa Diyos yung pinabibigay lang niya sa iyo. Yun ang number 1. Pangalawa, kukunti lang ang binibigay mo. Sabi nga ng Lord yung buhay mo, kahit ibigay mo, kung hindi makatotohanan yung buhay na yan, wala yung bilang. Diba? Anong binibilang? Sinabi sa Corinthians, kung ang pagbibigay ay merong kalakip na pagmamahal ng love. Pero kahit na ibigay mo yung buhay mo, kung walang love doon, it will not be recorded, credited. Okay? Pero kung makatotohanan, kapatid, it will attract rich blessings from heaven. Young people, learn, makinig, mga anak, pakinggang mabuti. Pakinggang mabuti. It will attract rich blessings from heaven. You cannot imagine how great and rich the blessings awaiting those people who genuinely and joyfully and generously give their lives and their wealth for God and the ministry. Hindi mo kayang imagine it. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hindi mo mai-imagine kung gaano ka tindi yung reward or blessings na dadaluyong sa iyo kung naggagawa mo ng tama ang pagbibigay na inaasahan ng Lord sa iyo. Hindi mo kayang imagine. Yan ang sinasabi na, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Yan ang sinasabi natin na sa pipe, running over. Hindi yung napakatipid mo, yung gripo mo, binuksan mo ng konti, ang narinig, tap, tap, tap. Ano ibig sabihin nun? Patak-patak. Papiso-piso, patak-patak. Sa ibang pananampalataya, gano'n. Hindi gano'n ang inaasahan ng Lord. Sabi ng Lord, ang principle is, give, and it will come back to you. May kanta niyan give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Hindi mo may imagine, kapatid, ang pwedeng gawin ng Lord sa buhay mo. And I'm telling you the truth. Hindi mo may imagine. At hindi mo hahabulin yun. Now, ang sabi ng Bible is, kung makatotohanan ng giving mo, dadalhin sa ganito ng Lord ang blessing. Yun ang nakasulat sa Bible. Yun ang nakasulat. Mga kapatid, yun ang sinabi. Nandiyan ba, middle? Ano ba natin? Ipakiano muli yung yung nakaraan? Anong version?
I'm sorry, hindi ko naano yung verse. Pakita natin ulit. Yung sinulat natin nung nakaraan. Sensya na, at ako'y makakalimutin. Give and it will, anong verse yan? Give and it will come back to you. Pinlas natin dito yan, ng nakaraan. It will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Okay, ako hindi natin makita. At least nandun na yung thought. Pwede niyong hanapin sa inyong mga Biblia later on. Mga kapatid, yun ang katotohanan. Kung totoo ang pagbibigay, hindi mo mai-imagine ang pwedeng resulta na gawin sa iyo ng Lord. Okay? Pagpapalain ka niya ng higit. And then lastly, last sa rewards is, it will promote the glory of God. Verse 20 says, we will close with this one. It will promote the glory of God. Verse 20, yan. Dahil sa mga pagbibigay na yun, itong resulta. To our God and Father be glory forever and ever. Okay? So malinaw, mga kapatid. Malinaw kung paano natin nabibigyan ng glory ang Lord. Paano siya naluluwalhati sa buhay mo, kapatid? Dahil ba sinabi mo, anak ako ng Diyos? Tinanggap ko siya. Doon ba siya naluluwalhati? O naluluwalhati siya dahil nagmamanifest sa iyo, nagiging evidence sa buhay mo, ang buhay na kamukha ng buhay ng Panginoon sa Kristo. Ang kapatid, naririnig natin to. Huwag nawa na ang ating isipan ay narinig lang. If we really want to experience the abundant life that God has promised to us, tandaan mo, kapatid, ang nangako ay ang Diyos. Listen very carefully. Tandaan mo, ang nangako ay ang Diyos. Sino ang Diyos? Ang may-ari ng lahat. Siya ang nangako. Yung may-ari ng lahat. Sinong nangako? Yung kayang magsalita at kung ano yung kanyang sinabi, ay kaya niyang gawin at walang makakapigil. Tandaan mo yan. Huwag nawa na pag kung ano yung narinig mo sa salita ng Diyos na nagmamayari ng lahat, may control ng lahat, at siyang lumikha ng lahat. Huwag nawang narinig mo, lumabas dito, kapatid. If today you hear His voice, do not harden your heart. Huwag mong pabayaan na hindi mo ma-experience ang kaluwalhatiang inilaan ng Diyos kung ikaw ay makatotohanan susunod sa Kanya. Okay? You should not miss the rewards, the handsome rewards. Meron pang ibang term. The great reward awaiting for you if you will truly obey. Una, ang mga pagbibigay na yan ay talagang malilista sa langit. Pangalawa, maa-attract ng pagbibigay na yan ang daluyo ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo. Hindi mo kayang ubusin yun. The more na binubuksan mo to, the more na aagos yun. Okay? And the more na mapagpapala, makikinabang yung mga tao. The more na binibigay mo yun, nakikinabang ang tao. At habang nangyayari yun, marami ang magpapasalamat sa Diyos at yun ang nagiging sanhi ng kanyang kapurihan. Kapatid, this abundant life is for you.
Do you believe that? Huwag kang pumayag na hindi mo mararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya na pinagpagalan, pinaghirapan ng Panginoong Jesucristo para sa iyo, kapatid. Purihin po natin siya kasama. Tayo po ay magpasalamat. Hallelujah, hallelujah.